Okay, andito tayo ngayon sa The Hague kung saan napapatuloy ang pagdinig sa kaso ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Dito, isang napakalinaw na estratehiya ang unti-unting nabubuo. Kasi hindi lang ito tungkol sa mga legal na argumento mas malalim pa. Ito ay isang masusing pagsisiyasat sa bawat numero, bawat salita, at syempre, bawat buhay na naapektuhan. Halika't, himayin natin kung paano nila binuo ang kasong ito. So, paano nga ba? Well, may dalawang landas ang prosekusyon para maikonekta ang pulisya sa itaas doon sa libu-libong pagkamatay sa baba. Sa isang banda, meron tayong tinatawag na pagsusuring forensiko. Ito yung part na puro numero, data, mga listahan at istruktura. Kumbaga, the cold hard facts. Sa kabilang banda naman, andyan ang pagsusuring moral. Dito na pumapasok yung mga kwento ng tao, ang bigat ng epekto nito, at yung konsepto ng dehumanization. Sige, simulan natin sa unang bahagi, yung tinatawag na architecture o balangkas ng kaso. Dito, titingnan natin yung malaking ebidensya, yung mismong blueprint na ginagamit ng prosekusyon. Okay, ang pinakasentro ng lahat ng akusasyon ay itong crime against humanity. Para mapatunayan yan, kailangan maipakita ng prosekusyon ang dalawang napakahalagang elemento. Una, na ang mga pagpatay ay widespread. Ibig sabihin, laganap. Nangyayari sa iba't ibang lugar, hindi lang sa iisang sulok. Pangalawa, systematic. May sistema, may pattern, may sinusunod na plano. Ang punto nila, hindi ito mga aksidente o isolated na kaso. Parte raw ito ng isang malawakang plano. At para ipakita kung gaano ito ka-widespread, tingnan niyo to. Grabe yung paglubo ng mga numero. Kung titingnan natin, nung panahon ni Duterte bilang mayor sa Davao, daan-daan lang ang bilang. Pero nung naging pangulo na siya, sumabog ito sa libo-libo sa buong Pilipinas. At take note ha, itong mga datos na to ay galing sa iba't ibang sources. Kasama na diyan ang datos mula sa pulisya, sa mga independyenteng organisasyon at sa mga human rights groups. So paano naman naging systematic? Dito na pumapasok ang sinasabi ng prosekusyon na isang mahalagang instrumento, ang PRRD list. Hindi raw ito basta listahan lang. Sinasabi nila na isa itong mekanismo, isang tool para tukuyin kung sino ang mga target, mula sa mga tinatawag na high-value targets tulad ng mga mayor hanggang sa mga pangalang nasa drug list sa bawat barangay. Ito raw ang ebidensya ng isang common plan na nagmumula sa itaas pababa. Okay. So tapos na tayo sa mga numero at estruktura. Ngayon, lumipat tayo mula sa malamig na datos papunta sa pinakamasakit na parte. Ang tunay na epekto nito sa buhay ng mga tao. Dito natin makikita yung ikalawang bahagi ng estratehiya ng prosekusyon. Alam nyo, may isang salita na naging laman ng libu-libong police report at sigurado akong pamilyar kayo dito. Nanlaban. Ito yung opisyal na dahilan, yung paulit-ulit na katwiran na ginamit para sabihing lehitimo at self-defense ang mga nangyaring pagpatay. Pero dito mismo magsisimula ang malaking debate. Kasi dito talaga nagbabanggaan yung dalawang version ng kwento. Para sa mga pulis, ang salitang nanlaban ay ang opisyal na narrative ng self-defense. Pero para sa prosekusyon, isa raw itong copy-paste script. Isang template na halos pare-pareho ang laman na ginamit para pagtakpan ang mga summary executions. At siguro, wala nang mas malinaw na halimbawa kaysa sa kaso ng 17-year-old na si Kian de los Santos. Ang sabi sa opisyal na report, siya ay nanlaban. Pero ang nakita ng buong bansa sa CCTV, isang batang kinaladkad sa isang madilim na eskinita, nagmamakaawa para sa buhay niya, bago barilin ng 2 beses sa ulo. At hindi lang video maging ang mga forensic findings, yung siyensya mismo, ay tila sumasalungat sa kwentong nanlalaban. Una, marami sa mga biktima ang tama ay sa ulo at malapitan, execution style. Pangalawa, kapansin-pansin na target ang mga mahihirap. At pangatlo, at ito ang crucial, walang nakitang gunshot residue o pulburas sa mga kamay nila. Isang malakas na indikasyon na hindi sila nagpaputok ng baril. At dito na papasok yung psychology sa likod ng lahat ng ito. Ang argumento ng prosekusyon, sistematikong tinanggalan ng pagkatao ang mga biktima. Kapag binansagan mo silang addict, pusher o nanlaban, hindi na sila tao sa paningin ng iba. Nagiging label na lang sila. At kapag label na lang sila, nagiging mas madali para sa lahat na tanggapin at baliwalain ang kanilang pagkamatay. Siyempre, para maging patas ang ating pagsusuri, kailangan nating pakinggan ang kabilang kampo. So ano naman ang mga pangunahing argumento ng depensa ni dating Pangulong Duterte?
Well, ang pinakapundasyon ng depensa nila ay nakasentro sa mga salita mismo ni Duterte. Ang sabi nila, yung kanyang bombastic rhetoric o yung matatapang at maaanghang na pananalita ay kinuha raw out of context. Hindi raw yun dapat intindihin bilang literal na utos para pumatay, kundi estilo lang daw. Bahagi ng kanyang political style para ipakita na seryoso siya sa laban kontra krimen. So bukod diyan sa political posturing, may dalawa pa silang malaking punto. Una, kini-question nila ang mismong jurisdiksyon ng ICC. Ang sabi nila, wala nang karapatan ng korte dahil umalis na ang Pilipinas dito. At pangalawa, iginigiit nila na gumagana naman daw ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Sabi nila, kaya namin to, hindi kailangan ang tulong o pakikialam ng ICC. So ngayong nailatag na natin ang mga argumento ng prosekusyon at ng depensa, ang malaking tanong, ano na ang susunod? Ano na ang mangyayari mula dito? Tingnan natin ang posibleng daan patungo sa isang trial. Okay, so ganito ang mangyayari. Pagkatapos ng lahat ng pagdinig, may hanggang 60 araw ang mga huwes para mag-isip at magdesisyon. At may 3 posibleng kalalabasan. Pwede nilang kumpirmahin ang mga kaso at ituloy ito sa isang full-blown trial. Pwede rin nilang ibasura kung sa tingin nila ay kulang ang ebidensya. O pwede silang humingi pa ng karagdagang impormasyon mula sa prosekusyon. At sa huli, lahat ng ito, ang mga numero, ang mga kwento, ang mga legal na argumento, ay babagsak sa isang napakalaki at napakahirap na tanong. Isang tanong na hindi lang para sa mga huwes sa ICC, kundi para na rin sa ating lahat. Saan nga ba ang guhit na naghihiwalay sa isang gyera laban sa krimen at sa isang krimen laban sa sangkatauhan?